Pinilit ni Nadine na panatilihing bukas ang kanyang mga mata ng gabing iyon. Pagod na pagod siya at ang gusto niya lang gawin ay matulog. 2:20 AM ng madaling araw noon at wala siyang choice. Finals na nila sa susunod na linggo at kailangan niyang mag-aral. Napabuntong hininga siya at umayos ng upo habang nakatingin sa computer. At least ito na ang huling 2 finals niya at graduation na. Nakakabaliw ang lahat. Napatalon siya sa isang tunog na nagmula sa sala. Hanggang sa napagtanto niyang si Nicolas pala ang nagbukas ng pinto. Mabilis niyang pinatay ang ilaw at humiga sa kama. Hindi niya alam kung bakit. Malamang dahil alam niyang hindi niya dapat pinipilit ang sarili na mag-aral ng ganito. At sa tingin niya ay magagalit ito kapag nakita siya nitong gising sa ganitong oras. Hindi naman sa nagrereklamo siya. Isinandal niya ang ulo sa unan at nakatulog agad. Ang pagpintig ay nagpadilat sa kanyang mga mata. May matinding sakit sa ibabang bahagi ng tiyan niya at napasigaw siya habang nakahawak sa tiyan. Hindi ito normal. Hindi ito ang iniisip niyang ibig niyang sabihin. Ngunit hindi lumilipas ang sakit. Tinanggal niya ang kanyang kumot. At nagulat siya nang makita niya ang dugo sa pagitan ng kanyang mga binti. Hindi niya namalaya na sumisigaw na siya. Hanggang sa tumakbo si Nicolas sa kwarto. Nadine, nakatayo ito sa may pintuan at nakatingin sa kanya. Kitang-kita niya ang takot na bumalot sa mukha nito. Oh my God. Nagmamadaling lumapit si Nicolas at pinasadahan ng kamay ang kanyang buhok. Nalilitong dinukot nito ang telepono sa bulsa nang wala sa oras. Ibinagsak ni Nadine ang kanyang ulo sa balikat ni Nicolas habang umiiyak. I'm sorry, Nicolas. Sinubukan niyang humingi ng tawad. Hindi nagsalita si Nicolas. Sa halip ay kinarga siya nito at tumakbo palabas. Nanlalabo ang kanyang paningin. Pero alam niyang nasa labas na sila. Nang tumama ang sariwang hangin sa balat niya. Hindi niya mapigilang umiyak habang nakahiga sa kama ng ambulansya. Marahil ang lahat ng ito ay isang kakilakilabot na bangungot. Hindi ito maaaring mangyari. Malamang na nakakaramdam si Nicolas ng kakilakilabot ngayon. Hindi maiwasang isipin ni Nadine ang pagkakasala at ang kalungkutan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakikinig sa ingay. Bago niya iminulat ang kanyang mga mata, ang lahat ay malabo at nasilaw ang kanyang mga mata sa sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Kumurap siya ng ilang beses at saglit na tumingin sa paligid ng silid. Nakahiga si Nicolas sa tabi ng kanyang kama. Nakapatong ang siko nito sa tuhod habang nakayuko ang ulo. Ang lahat ay bumalik sa isipan ni Nadine. Ang nangyari kagabi ay hindi pa naginip. Diyos ko, gumapang ang kamay ni Nadine sa kanyang tiyan. Napaangat ang ulo ni Nicolas. May bakas ng takot sa kanyang mga mata. Nadine, salamat at gising ka na. Nicolas, bulong ni Nadine sa garalgal na boses. Anong nangyari? Umiling si Nicolas. Hindi mo kasalanan, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ano? Tanong ni Nadine sa basag na boses. Anong ibig mong sabihin? Wala na ba ang sanggol sa tiyan ko? Dapat siguro ay mas naging handa tayo. Pero paano? Gumana ang isip ni Nadine ng sandaling iyon. Sinubukan niyang alalahanin ang maliit na bagay na nagawa niya nitong mga nakaraang linggo na maaaring naging dahilan sa panganib ng sanggol. Nagkataon lang, Nadine. Umiling si Nadine. Nicolas, I'm sorry. Sinubukan ko naman ang lahat. Bulong niya at nagsimulang umiyak. I'm sorry. Sinubukan ko naman ang lahat para maging safe ang baby. Tumayo si Nicolas at ipinatong ang kamay sa balikat ni Nadine.
Hindi mo ito kasalanan. Huwag ka nang umiyak. Hindi ito matanggap ni Nadine. May sakit, takot at kalungkutan. Ngunit higit sa lahat, may pagkakasala. May malaking pasanin sa dibdib niya. Paulit-ulit na sinasabi ni Nicholas na hindi niya kasalanan. Pero kitang-kita niya sa mukha nito na hindi ito okay. Alam niyang mababa ang posibilidad na mabubuhay ang sanggol. Ngunit pakiramdam niya ay responsable pa rin siya sa nangyari. Hindi niya mapigilang umiyak. Kaya tumawag si Nicholas ng ilang nurse para pakalmahin siya. Pinalabas siya ng ospital ng sumunod na araw na may mga tagubilin na manatili sa kama. Masaya siya at makakalabas na siya ng ospital. Hanggang sa napagtanto niyang wala na siyang tirahan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari ngayong hindi na siya buntis. Wala nang paraan para gustuhin ni Nicholas na manatili siya sa bahay. At ang pera. Diyos ko, paano niya ba ito mababayaran? Wala na rin siyang trabaho ngayon. Naglalakad si Nicholas sa silid ng ospital na may dalang wheelchair. Hindi pa niya ito nakikita simula kagabi. Kaya inakala niyang umalis na ito. Kung tutuusin, wala na itong dahilan para manatili. Ngunit ang suot nitong damit ay pareho pa rin ng kagabi, na ang ibig sabihin ay nanatili ito. May pait na naramdaman si Nadine sa kanyang damdamin. Nicholas, hindi mo na kailangang manatili sa tabi ko. Tumahimik ka. Sabi nito nang hindi tumitingin sa kanya. Tinanggal nito ang kumot sa katawan niya at tinulungan siyang bumangon sa kama. Medyo masakit, pero hindi gaya ng inaasahan niya. Umupo siya sa wheelchair at itinulak siya ni Nicholas palabas ng kwarto. Hindi ito umiimik habang inaalalayan siya papasok ng sasakyan. Hindi alam ni Nadine kung ano ang sasabihin, pero alam niyang may gusto siyang sabihin. Gusto mo bang buhatin kita? Tanong ni Nicholas nang makarating sila sa bahay. Hindi. Kaya ko ang sarili ko. Bulong ni Nadine habang tumatayo. Inalalayan siya ni Nicholas papasok ng bahay. Ang paglalakad patungo sa hagdan ay tila walang hanggan. Hindi pa rin alam ni Nadine kung ano ang sasabihin niya dito. Alam niyang 1,000 beses na siyang humingi ng tawad. At ang isa pang paghingi ng tawad ay hindi makakatulong. Nakarating sila sa kwarto na parang walang nangyari. Napuno ng emosyon ang damdamin ni Nadine. Eto ang telepono mo. Sabi ni Nicholas pagkatapos alalayan si Nadine sa kama. Patuloy na nagriring ang telepono mo kaya sinagot ko. Ito ay ang kaibigan mong si Elizabeth. Siguro ay dapat mo siyang tawagan. Salamat. Bulong ni Nadine sabay kinuha ang telepono. May kailangan ka ba? Tanong ni Nicholas habang nakatingin kay Nadine. Wala. Salamat. Tumango si Nicholas bago tumalikod at naglakad palabas. Napabuntong hininga si Nadine sa loob ng kwarto niya. Nangingilid ang mga luha niya. Oh God, ito ay kakilakilabot. Kinamumuhian niya ang nangyari. Inihagis niya ang telepono at ibinaon ang kanyang mukha sa unan upang hindi siya marinig ni Nicholas. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiyak bago nakatulog. Madilim na nang magising siya. Hinanap niya ang telepono niya sa dilim at pinindot ang button para tingnan ang oras. 3:00 na ng madaling araw. Nanunuyo ang kanyang lalamunan kaya pumunta siya sa kusina. Binuksan niya ang refrigerator at inabot ang bote ng tubig at uminom. Paglingon niya pabalik sa kwarto, napatalon siya sa gulat nang makita niya si Nicholas. Hindi niya napansin si Nicholas na nakaupo sa sala. Nasa dilim ito at maaaninag lamang ang anino. Nicholas. Sinubukan ni Nadine na tingnan ito ng mabuti. Inabot niya ang switch at binuksan ang mga ilaw. Nakaupo ito sa couch na may dalang baso ng alak at nakatingin sa sahig na tila may iniisip. Okay ka lang ba? Tanong ni Nadine
at maingat na naglakad palapit. Marahang tumango si Nicholas habang umiinom. Kailangan mong matulog na din. Nauhaw kasi ako. Hindi nagsalita si Nicholas at ganoon din siya. Nakatayo siya doon at iniisip ang tamang oras para magsalita. Nadine, kung hihingi ka ulit ng tawad. Hindi. Itatanong ko lang sana kung kailan mo ako gustong umalis. Sa wakas ay tumingin si Nicholas sa kanya. Ang karaniwan nitong maliwanag na mga mata ay madilim ngayon. Magulo ang buhok nito at hindi ito nakasuot ng suit. Normal short at t-shirt lang ang suot nito at mukhang pagod na pagod. Anong sinabi mo? Since hindi na ako buntis, I assume na ayaw mo na ako dito, which is fine. Ang ibig kong sabihin, naiintindihan ko. Ngayon, gusto kong malaman kung gusto mo akong lumabas sa isang particular na araw. Nang marinig ni Nadine ang kanyang sarili, napagtanto niyang hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Nagluluksa si Nicholas ngayon. Umiling si Nicholas. Huwag kang mag-assume ng kahit ano. Ano? Bumuntong hininga si Nadine at lumapit sa harapan nito. Makinig ka, Nicholas. I'm sorry, okay? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Pero nagigilty ako sa nangyari. Hindi mo ako kinakausap at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Galit ka ba sa akin? Of course, I don't hate you. Mahina nitong sabi. Ito ba ang paraan mo ng pagdadalamhati? Ang manahimik? Nagkibit balikat si Nicholas. Siguro. Bahagyang lumuhod si Nadine. Kaya ngayon ay magka-level na sila. Sapat na malapit upang makita kung gaano ito kapagod. Hindi yan makakabuti sa'yo. At anong gusto mong gawin ko? Umiyak? Oo. Hindi mangyayari yan, Nadine. Hindi sa lahat ng oras kailangan mong maging matapang. Nicholas, okay lang magkaroon ng emosyon. Okay lang magluksa. Muling uminom ng alak si Nicholas. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Tinitigan ito ni Nadine habang nakatingin sa baso ng alak. Nakakagulat at nakakatakot ang katahimikan nito. Ganoon ba kawalang puso si Nicholas? Hindi siya naniniwala. Hindi ko alam kung bakit walang nangyayaring magandang bagay sa buhay ko. Nasa akin ang lahat. Ngunit wala akong kahit ano at hindi ako masaya. Bakit parang hindi ako masaya? Nais ko lang namang magkaroon ng isang bagay o isang taong magpapasaya sa akin. Iniwan ako sa altar ng babaeng pakakasalan ko. At ngayon, ang sanggol ay namatay. Anong pagkakamaling nagawa ko? Hindi akalain ni Nadine na nakahawak pa pala si Nicholas sa nakaraan. Ang ibig niyang sabihin, akala niya ay ang sanggol lang ang iniisip nito. At nakalimutan niya ang pinagdadaanan nito. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Nicholas. Nadine, hindi mo ba nakikita? I'm not destined to be happy. Ako ito. Ako mismo ang may problema. Hindi alam ni Nadine kung ano ang sasabihin. Walang magpapagaan sa pakiramdam nito ngayon. Kaya ginawa niya na lang ang tanging paraan para matulungan ito. Lumapit siya kay Nicholas at niyakap ito. Saglit itong natigilan. Pero hindi siya nito itinulak. Pagkatapos, dahan-dahan nitong ipinilupot ang mga braso sa kanya. Hindi ito kumikibo, hindi umiiyak, hindi umiimik, at ganoon din siya. Sana gumaan na ang pakiramdam nito. At alam ni Nadine na nagawa niya iyon. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well.